which sacrament is the most important, no? Yung tanong na ano kaya out of those sacraments, ano kaya yung pinaka-importante at ano kaya yung pinaka highest to lowest, no? Even though meron pa lang tayong tatlo na napag-uusapang sacrament, yung baptism, confirmation, and Eucharist, parang may contender na agad dun sa tatlo. Halimbawa, yung sacrament of baptism. Without sacrament of baptism, hindi ka pwedeng mabilong sa simbahan, hindi ka pwedeng mabilong sa faith. So parang at hindi mo rin matatanggap yung mga succeeding sacraments kapag walang sacrament of baptism. Kaya parang pinaka-importante muna magkaroon ng baptism. Kaya parang ang pinaka-importante sa lahat, yung sacrament of baptism. Pero hindi, nandyan din yung sacrament of the Eucharist. Sa sacrament of the Eucharist naman, hindi lang siya basta sakramento, siya rin yung nagbibigay sa atin ng real presence of body and blood of Christ, the real presence of Jesus Himself, no, during the Eucharist. So, alin nga ba? Okay? So, ito yung susunod na sacraments, yung sacrament of healing, penance and anointing. Yung penance or minsan tinatawag na confession at yung anointing of the sick. Pero bakit kailangan pa ba natin ng penance at anointing of the sick? Sabi kasi, yung sacrament of penance or confession, alam nyo naman na ngayon, na bata pa lang kayo, may idea na kayo kung ano yung confession, na dito pumupunta para magpatawad ng mga kasalanan, para mawala ang ating mga kasalanan, yung usual na sinasabi. Pero kung titingnan natin yung baptism, di ba ginagawa na ng baptism yun? No? Ganon din naman ng Eucharist. Hindi lang siya basta nagbibigay ng baptism, natatanggap pa natin yung katawan at dugo ni Kristo. No? Ba't kailangan pa ng sacrament of penance kung nagagawa na ito both ng sacrament of baptism, which removes our sins and the original sin, and also the Eucharist. Okay? So, but we have baptism on paragraph 226 of your book, which reconciles us with God. Why then do we need a special sacrament of reconciliation or confession or penance? Baptism does not snatch us from the power of sin and death and brings us into the new life of the children of God. But it does not free us from human weakness and the inclination to sin. Okay? So, yan malinaw sinasabi. Yung baptism, no? Tinatanggal dito ang ating original sin. But the sacrament of baptism knows na meron pa rin tayong human weaknesses, no? Yung sanggol tayo, bininyagan tayo, imposibleng hindi tayo magkasala. Alam ng simbahan nyo na imposibleng hindi tayo magkasala sa pagtanda natin, no? Magkakasala at magkakasala tayo at minsan nag-enjoy pa nga tayo sa pagkakasala. Okay? So kaya meron tayong sacrament of reconciliation, sacrament of penance. Kasi hindi mo na pwedeng ulitin ang baptism, no? Isang beses ka lang talaga pwedeng binyagan. At sa Eucharist naman, pwedeng bang sa misa na lang ako, sir or father, sa misa na lang ba ako humingi ng kasalanan? Hindi eh, kasi hindi mo rin pwedeng tanggapin ang katawan at dugo ni Kristo kung ikaw ay wala sa state of grace, no? Kumbaga, kung ikaw ay makasalanan, paano mo tatanggapin ang banal, no? Kung ikaw ay yung inuusig ka ng iyong konsensya na dahil doon sa pagtalikod mo sa friendship na inoffer sa'yo ni Jesus Christ ng Diyos, tapos kaya mo bang makikain sa hapag na kasama yung kaibigan na tinalikuran mo, no? Yung kaibigan na tiwalang-tiwala sa'yo pero hindi mo sinunod ang kanyang kagustuhan. Okay? So, kaya meron tayong sacrament of reconciliation or sacrament of penance. So, siya yung ahon sa atin mula dun sa pagkakalugmok natin doon sa kasalanan. Okay? Doon sa human weaknesses natin. Okay? So, who instituted the sacrament of penance? Okay? So, makikita yan kung saan nanggaling, saan yung source ng sacrament of penance ng simbahan. John 20, verses 22 to 23. Jesus himself instituted the sacrament of penance when he showed himself to his apostles on Easter Day and commanded them, receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain the sins of any, they are retained. Okay? So, yun yung sacrament of reconciliation. No? Na si Jesus Christ mismo, nakikita niya yung pangangailangan na kahit na tayo ay nabinyagan, patuloy at patuloy pa rin tayong magkakasala. And wala nang ibang mas uh,
mas magandang paraan kundi tayong bilang magkakapatid ay kino-confess natin yung kasalanan sa isa't isa para hindi siya para i-chismis, no, hindi siya para malaman ng kapwa mo kung ano yung mga kasalanan na gawin. Hindi, kundi marirealize natin na meron tayong taong kausap na makakaintindi, meron tayong taong kausap na makakapagpa-realize sa atin na mali ang ginawa natin, na tinalikuran natin yung Diyos na nagtiwala sa atin. Okay? Nowhere did Jesus express more beautifully what happens in the sacrament of penance than in the parable of the prodigal son. 'Di ba? Yung sa gospel na 'yon, the parable of the prodigal son, yun yung napakagandang halimbawa sa Bible ng sacrament of penance na kahit anong tiwala na binigay sa atin ng Ama, kahit na anong gusto natin binibigay niya, pero patuloy at patuloy tayong tatalikod sa Kanya, patuloy at patuloy tayong magkakamali sa Kanyang mga kagustuhan. Ngunit, yung Kanyang pagpapatawad, palaging nandun sa huli. Hindi niya tayo iiwan. Okay? So, yun yung idea ng sacrament of reconciliation. Ano nangyayari during confession? Okay, so confession is the accurate and precise recounting of past sins, presenting oneself before the priest who stands in the place of Christ, the just judge. Okay, so who can forgive sins? Hindi po yung pare, no? Mamaya sa next slide makikita natin, hindi ang pare ang nagpapatawad ng kasalanan, kagaya ng sinasabi ng ibang sekta, no, na bakit kayo nagkukumpisal diyan, eh tao lang din naman yan, no? Hindi naman. At paanong karapatan ng pari na magpatawad ng mga kasalanan? Those are misconceptions. So, hindi po ang pari ang nagpapatawad ng kasalanan. Only Christ, the just judge, forgives sins. Number dyan sa paragraph 228 ng inyong book, God alone can forgive sins. Jesus could say, your sins are forgiven, like in the Gospel of Mark 2:5. Only because He is the Son of God, and priest can forgive sins in Jesus' place. Okay? It's hindi doon natatapos sa priest can forgive sins. Hindi 'yon. Priest can forgive sins in Jesus's place only because Jesus has given them that authority. Tanging Diyos lang ang pwede magpatawad ng kasalanan. At yung pari, it's like a representative of Jesus Christ dun sa mga penitent, no? Dun sa mga gustong mag-confess. Now, so ito naman another misconception, kaya na misconception sa pare. Ngayon, isang misconception ng that I can go directly to God, no? Bakit kailangan ko ng pare? Pwede namang mag-confess ako directly kay God. Ilako yung door ko, yung kagaya dun sa sa gospel, no? Knock your doors, then pray to your Father in heaven in secret, no? Doon ako magko-confess sa kanya. Pero ano nagiging pangit na mentality doon kapag ganun yung ating practice, na hindi tayo pumupunta sa kapwa natin tao na nakaka-realize na mali, na tayo ay mali sapagkat siya ay nagkakamali rin kagaya ng pare. Pero yun yung nagiging patibong sa atin eh. We rationalize our sins away and like to sweep things under the rug, no? Parang mga dumi sa tahanan natin na imbis na itapon natin sa labas, ang nangyayari, tinatago lang natin sa ilalim ng basahan, sa ilalim ng mga upuan, ng mga lamesa, tinatago lang natin. Hindi talaga natin siya nailalabas kasi nga, we keep it to ourselves. We rationalize na pwede na directly to God na lang, naiintindihan ako ng Diyos. Kasi kung pwede talaga yung direct to God confession, di sana hindi na lang ginawa ni Jesus yung utos niya na whatever sins you forgive, they are forgiven. Whatever sins you do not forgive, they are not forgiven. Sana hindi na lang siya nag-utos ng ganun. Kagaya dyan sa John 20:23. If you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain the sins of any, they are retained. No? Yan, yung gospel, yung passage na yan, yan talaga yung nagko-contradict doon sa mentality ng karamihan sa atin na I can go directly to God. No? Doon ako sa kanya mag-confess. Hindi ko kailangan ng pare. Okay. Now, alam natin, all sacraments ay merong 3 stages, no, ng kung paano nag-work yung sacrament sa kanila. So, yung sacrament of penance, yung kanyang sacramentum tantum, yung first stage. Yung sacramental matter ay yung sins confessed. And yung sacramental form, yung absolution na sinasabi ng pari, no? So, yung sin confessed, ano yung mga kasalanan na dapat ikumpisal? Under normal circumstances or serious sins that one remembers after making a thorough examination of conscience and that have not yet been confessed can be forgiven only in individual sacramental confession.
Okay? So, yung mga kasalanan na nare-recall natin, hindi yung hinuhulaan lang natin. Dapat merong nasa proper ano tayo nasa proper surrounding tayo, no? Dapat nakapag-dispose tayo ng sarili. We are really in one with God and realizing paano natin siya na-offend. Then those are the sins that you need to remember. Okay? At yun yung doon yung first stage ng confession na kapag umupo ka na doon sa tabi ng pare or sa harap ng pare na merong harang, so doon natin sasabihin yung mga kasalanan. Yun yung sacramental matter. And yung sacramental form ay yung sinasabi ng pare, no? Ito malinaw to para sa mga non-Catholic na hindi naniniwala sa confession. Hindi po pare ang nagpapatawad ng kasalanan. Sila po ay instrumento lang ng Panginoon. Kasi ganito po ang absolution. Ibig sabihin ng absolution from the Latin absolvere, to loosen or acquit, no? Pag sinabing loosen, you are ano, parang pinapakawalan ka na sa iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng Trinity. Okay? So, ganun 'yon. Ito yung absolution na sinasabi ng pare. God, the merciful Father, by the death and resurrection of His Son, has reconciled the world to Himself and sent the Holy Spirit for the forgiveness of sins. Okay? So, hindi yung pare. It is the Holy Spirit that is sent by God for the forgiveness of sins. Through the ministry of the church, sa pamamagitan lang ng simbahan, hindi ang simbahan, sa pamamagitan ng simbahan, may He give you pardon and peace. No? It's not the priest or the church that is forgiving the sin of the person. It is through the church, sa pamamagitan ng simbahan, sa pamamagitan ng pare. And I absolve you. Okay? So, hindi sinabi ng pare dyan na, I forgive you. No? I absolve you. I only loosen you. Kasi ang tanging may karapatan lang na magpatawad ng kasalanan ay ang Panginoong Diyos. But the priest would say, and I absolve you from your sins in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Hindi never sinabi dyan na I forgive you, no? Kasi magiging ano 'yon, first person, no? So hindi ganoon. 'Yun yung first stage ng sacrament of penance. Okay? So the second stage, pag sinabi nating second stage, ano yung initial effect na kapag nag-confess tayo, ano yung initial effect niya sa atin? Kasi hindi doon natatapos sa confession. May initial effect yan, lalo na yung sa mga naka-experience na ng talagang malalim at mabigat na confession during retreats and recollection na talaga nakakapagpalalim sila dun sa kanilang nararamdaman. Okay, so merong dalawa, no? Yung attrition and contrition. Ang nangyayari, yung initial effect ng sacrament of penance. Yung una, attrition, a modicum of sorrow and fear of punishment. So nagkakaroon tayo ng during confession, nagkakaroon tayo ng bugso ng damdamin at kalungkutan na because of the sins I've committed, ang tanging magiging pupuntahan ko lang ay ang eternal damnation, no? Yung punishment, yung eternal punishment, no? So nagkakaroon tayo ng galong realization. Yun yung nagiging difference kapag direct to God. Walang human intervention. Hindi mo na realize yung lalim ng iyong pagkakasala. Hindi kagaya nung kapag meron kang paring kausap na tao din at napaparealize sa'yo na mali ang ginawa mo. No? So nagkakaroon tayo ng realization and fear of punishment. Yan yung attrition. Yung isa naman ay contrition. Contrition, a moderate sorrow for one's sins with the intention of removing them. So kapag na-realize natin during confession, habang nandun tayo sa yung nagbibigay na ng advice yung pare doon sa nagko-confess, nagkakaroon ng moderate sorrow for one's sin, no? Sana mawala na tong kasalanan ko na to, sana maging okay na ako, sana hindi ko na to gawin, bakit ko ba to ginawa? Nagkakaroon doon ng, kumbaga, umiiral yung konsensya doon sa nagkasala and fears the prospect of offending God. So yun yung nangyayari sa atin doon sa second stage ng confession. Fear of punishment and the fear of offending God because He offered friendship, He offered love, pero ang ginawa natin ay kasamaan, no? Tinalikuran natin siya. That is the second stage. The third stage is the reconciliation. Ito na yung mas pangmatagalang effect ng sacrament of reconciliation. Reconciliation of the sinner to God, infusion of grace, remission of sin. So yun, pagkatapos na ng absolution, diba? I absolve you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Nagkakaroon ng, tanongin nyo yung mga naka-experience na ng confession. Iba yung pakiramdam, iba yung gaan sa kalooban. Yung mga depression, stress na nararamdaman,
if you undergo the sacrament of penance, grabing luwag sa loob, grabing gaan sa pakiramdam. Yung parang talagang naramdaman mo na merong Diyos na nagpatawad sa iyo, no? At makakahinga ka na ulit ng maluwag. You are being absolved, you are being loosened dun sa guilt, no, ng mga nagawa mong kasalanan. And of course, the feeling of satisfaction, the intention of the penitent to make up for what he has done, no? Yun na, even after nun, sasabihan na magdasal ka ng tatlong Our Father, tatlong Hail Marys, okay, mag-pray ka ng Rosary, mag-pray ka ng Novena. So, isa yung sa satisfaction, completion of the prescribed penance to atone for our sins. So, lahat ng kasalanan natin, kumbaga, kailangan nating pagbayaran. O kailangan nating bumawi. Of course, tayo nga pa nagkakamali tayo sa mga parents natin, sa mga kapatid natin, na minsan para mapatawad talaga nila tayo ng lubusan, kailangan nating bumawi. So, ganun din naman yung sa sacrament of penance. Okay? Now, let's move to the second sacrament, the sacrament of anointing of the sick. No? So, ito pa sa isang sacrament. Ano yung anointing of the sick? Ito ba yung pag pinahira ng pari ng langis yung may sakit, gagaling ba siya? So, tingnan natin. When Jesus heard it, he said to them, "Those who are well do not need a physician, but those who are sick. I came not to call the righteous, but the sinners." Okay? So, yun yung biblical basis ng anointing of the sick na sacrament. Okay? Why should the church take special care of the sick? So, tanong to, bakit may sacrament pa tayo sa mga naghihingalo, sa mga bedridden? Okay? Jesus shows us heaven suffers with us when we suffer. God even wants to be rediscovered in the least of these my brethren. Sabi dun sa Matthew 25:40. Binibigat, tingnan natin, no? Karamihan kasi sa mga preachers ngayon, pinapakita lang nila yung mga teachings ni Jesus Christ, yung mga good things, no? Yung mga hindi ko alam, yung hindi nila sinasama sa mga preaching nila kung paano nakisalamuha si Jesus sa mga nangangailangan, no? Kaya pati sila, hindi na rin sila gumagawa. Sa kanila basta mahalaga faith, no? Hindi na mahalaga yung works. Pero makikita natin sa buhay ni Kristo during his 3 years missionary life, makikita natin doon palaging others, no? Palaging brethren. Kung sino yung mga nasa laylayan ng lipunan, yun ang kanyang mga tinutulungan. Hindi kagaya ng ibang preacher ngayon na mas mahalaga na sila yung tulungan kaysa na sila yung tumulong, no, dun sa mga nangangailangan. That is why Jesus designated care for the sick as a central task for his disciples. He commands them, heal the sick. No? Matthew 10:8. So, direct ang utos ni Jesus Christ sa mga disciples and of course, sa simbahan niya ngayon. Heal the sick. And He promises them divine authority. In my name, they will cast out demons. They will lay their hands on the sick and they will recover. Okay? Mark 16:17-18. Napaka-specific ng instruction ni Jesus sa mga disciples, yung sending of the disciples, no? No, nagdagagalawa, di ba? Yung mga may sakit, nagawa nilang pagalingin, yung mga sinasaniba ng mga masasamang espiritu ng demonyo, napapalayas nila. Not in their own power, but in the name of Jesus Christ. Okay? In my name, they will cast out. Okay? So, yan po yung foundation ng sacrament of the sick. Kasi kapag nasa sacrament of anointing of the sick tayo, hindi naman literal na papagalingin yung may sakit, but the sickness within, not the physical sickness yung pinapagaling ng sacrament of anointing of the sick. It is the sickness of the soul, no? Parang confession din, kaya magkasama sila, pareho silang sacrament of healing, no? Healing not of the physical body, no? So plus na lang yun kung may himalang mangyari, but yung pinaka-priority is the healing of the sin-sick soul. Okay? So, yun yung nangyayari sa sacrament of anointing of the sick. Okay? So, the sacramental matter is the laying on of hands and anointing. So, yung anointing po yung pagpapahid ng langis, no? Kagaya nung sa kumpil, langis din ang ginagamit doon. Sa sacrament of healing, anointing of the sick, langis din yung ginagamit. Okay? And the sacramental form ay yung prayer offered by the priest. Okay? So, yung prayer na binabanggit niya. Second stage, sanctification of the individual suffering. So, nagiging napapabanal, no? Natatanggal yung, kasi iba yung pakiramdam mo na may sakit ka, alam mong mawawala ka na, in a sense, no? Parang mamamatay ka na, pero hindi mo alam kung yung pupuntahan mo
ay magiging karapat-dapat ka. Iba yung ano, parang nakaka-stress, nakaka-depress, ikaw nga pag hindi mo alam kung anong sunod na mangyayari sa'yo, parang na-stress ka. How much more yung mga suffering, yung mga bedridden, yung mga nag-aantay na lang ng kanilang oras, no? Paano pa kaya yung pakiramdam nila habang nag-aantay ng kanilang kamatayan? So, yun yung pagpunta ng pari doon, yung presence ng pari, yung presence ng sacrament of anointing of the sick, yung parang nakakaramdam ka ng at least na at ease ka, no? Na natanggal yung burden sa akin ng lahat ng aking mga kasalanan, and now I am ready to be with my creator, no? Incorporation in the suffering and healing Christ, no? In the third stage, healing of the sickness of sin. Again, hindi necessarily kapag nag-anointing of the sick gagaling yung sakit. It is deeper than that, no? So yung healing of the sickness of sin yung ating pinapatungkulan dito. Okay? So that's the discussion for the sacrament of penance or reconciliation and anointing of the sick.